Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Kyle G. Subiri at ako yung magiging host ninyo para sa podcast na to. At maligayang pagdating din sa aking podcast. Sa episode natin ngayon, tatalakayan natin ang dulang makapaghintay ang Amerika na isinulat ni Dionisio S. Salazar. Shoutout din sa kanya, no? Isa itong akda na naglalakad ng isang tanong ng hanggang ngayon ay naranasan pa rin ng kahit sino, hindi lang din ang mga Pilipino. Ano ang mas mahalaga, ang pagkakataon magkaroon ng mas magandang buhay sa ibang bansa or mapanatiling maglingkod sa ating sarili at pamilya at bayan din syempre. Marami sa atin ang nangarap na magkaroon ng magandang kinabukasan. Madalas din natin marinig na mas mataas ang sahod at mas maraming oportunidad sa ibang bansa. Ngunit, ipapakita ng dulang ito na hindi lahat ang desisyon ay nakabatay lamang sa pera. May mga pagkakataong kailangan timbangin ang ating mga pangarap at ating mga responsibilidad. At ang ating pagmamahal sa taong mahalaga sa atin. Kaya naman tayo nagkukuha ng pera ay magpagaan din sa mga taong mahal natin sa buhay. Bago natin talakayin ang kwento, pag-usapan muna natin ang may akda. Sa pamagitan dulang ito, ipapakita ang manunulat ng isang sitwasyon na naranasan at patuloy na naranasan maraming Pilipino. Pero kahit hindi ka naman Pilipino, mararanasan mo din to surely or mga ibang tao. Depende sa tao. Ngayon, hanggang ngayon, marami pa ring professional ang naharap sa tanong kung manatili ba sila sa Pilipinas or hanapin ang mas magandang paring professional, maghanap ng mas professional na oportunidad sa ibang bansa. Kaya kahit matagal nang isulat ang akda na to, pwede natin ma-relate dito at manatili itong mahalaga at makabuluhan sa sitwasyon lang nito. Kaya nga maraming overseas na nurses ngayon eh. Ganito din ang tinutukoy ng balitaan na to or dula na to. Ngayon naman ay dumako tayo sa kwento. Now, ito ang kwento. Ang pangunahing tauhan ay si Dr. Fidel Cortez, isang mahusay na doktor, sana all. Isang mahusay at matagumpay na doktor na nakamit niya ang isang pagkakataong magkapagtrabaho sa Amerika. Para sa maraming tao, ito ay isang pangarap na birang makamit dahil makakulang ito. Makahulugan nito ng mas malaking kita. At pag malaking kita, maraming bibili pa sa buhay. Pero mas magandang kagamitin sa trabaho at mas komportable ang pamumuhay. Sa Amerika siguro, mas maganda yung posisyon, trabaho, pera, lahat na. Sa itong oportunidad na hindi na binibigay kahit kay Nino lang. Ngunit habang palapit na ang kanyang pag-alis, na bigla na lang siyang napaisip. At hindi lamang ang sarili niyang kinabukasan ang kanyang inasaalang-alang. At inisip din niya ang kanyang pamilya, ang kanyang mga pasyente din at mga kanyang tungkulin bilang isang Pilipino. Dito nagsisimulang maging mas malalim ang kwento. Di lamang ito tungkol sa pag-alis ng bansa at tungkol sa ibang mga bansa din. Tungkol ito sa pag-isip ng moral na tamang stabilidad. Sa pagpili ng landas na sa tingin natin ay tama naman din. Habang binabasa ko ang akda nito sa personal kong opinion, napansin ko ang malaking laban ni Dr. Fidel ay di laban sa tao. Ang tunay na laban niya ay sa sarili niya. Kasi naisip niya, tama ba itong ginagawa niya? At ang dami natisipan niya ay parang napapaisip din. Sa isang banda, gusto niya magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Siyempre, kung sinong naman hindi. Sa kabilang banda, alam niyang maraming tao ang umaasa din sa kanya. Doktor siya. Maraming pasyente na gustong kailangan ng tulong. Pero hindi madaling mamili sa pagiting ng sariling pangarap at responsibilidad sa kapwa. Sa huling gumawa siya ng isang malagang pasya. Pinili niyang manatili sa Pilipinas. Mula rito, nagmula ang pamagat na makapaghintay ang Amerika. Kaya pala siya mag-wait daw ang Amerika kasi stay muna daw siya. Masyadong attach. Ibig sabihin nito ay may mga pagkakataon sa buhay na mas malaga ang ating pinapalaga kaysa sa anumang oportunidad at naghihintay sa ibang lugar. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang tema ng akda. So, ang tema ng akda ay
Ang unang tema ay pagmamahal sa pamilya. Ang core message naman ng akda na to ay mahalin natin ang pamilya natin at malaga ang papel ng pamilya sa bawat desisyon pinagawa natin. Sa kwento, makikita ang suporta at pagmamahal ng pamilya ay may malaking impluwensya at sa naging pasya ni Dr. Fidel. Pinakita nito ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera na kundi sa kalidad ng aksyon, relasyon sa mga taong mahal natin pa rin. Ikalawang tema nito ay pananagutan. Bilang isang doktor, may tungkulin si Dr. Fidel na gamutin at tulungan ang ng mga kailangan sa Pinas or bansa niya. Ang proposyon niya ay hindi lamang isang trabaho kung isang paraan nakakapaglingkod dahil dito naging mahirap ang kanyang desisyon. Alam niya kung alis siya, may mga taong mawawalan ng doktor na pwede makatulong sa kanila at baka mamatay din. At makaka-guilty naman nun. Ang ikatong tema naman ay pagmamahal sa bayan. Hindi sinasabi ang akda ay na mali ang maging mangiba sa bansa. Sa halip, pinapaalala nito na mahalagang isipin kung paano natin magamit ang ating kakayahan upang makatulong sa sariling bansa at mga kapwa natin. At pagiging makabayan, syempre, Pinoy pride, ay hindi lamang ipapakita sa mga salita kundi sa mga desisyon at ginagawa natin araw-araw. May isa pa akong napansin sa kwento na to. Ipinakita nito ang tunay na tagumpay ay hindi lamang tungkol sa personal na pag-unlad. Minsan, mga pinakadakilang tagumpay ay kakayahang unahin ay ang kapanawanan ng iba kaysa sa sariling interes. Siyempre, bawal natin isipin na maging selfish. Pero may mga selfish na tao naman sa minsan. Di man mali maging selfish, pero huwag rin isipin ng iba. Hindi ito madaling gawin, ngunit ito na bibigay ng mas malalim na kaguluhan sa ating kahulugan sa ating buhay. Mas meaningful ang achieve natin sa buhay. At para mawawalan tayo ng regret or mapipil satisfied. Kung iunay natin ito sa kasalukuyan, makikita natin napapanood pa rin ang mensahe ng dula. Marami pa rin Pilipino ibang bansa, kagaya ng mga nurses na pumunta Amerika or mga ibang bansa rin na sumusuport lang din sa kanilang pamilya kasi sa Pinas parang konti lang pera at nakakatulong yun sa pamilya din nila. Ang mga OFW ay nakakasakripisyo araw-araw para mabigyan magandang buhay ang mga relative nila at mahal sa buhay. Pero hindi nila nakikita ang mga pamilya nila at minsan lang mabisitahan. At mas maunawa natin kung bakit makapaghirap ang ganitong uri na desisyon. Kasabay nito, marami namang profesional ay pinipiling manatili sa Pilipinas. May mga guro, doktor, nurse, mga iba. At iba pang mga gagawa na patuloy naglilingkod sa ating bansa. Sila naman yung mga nagdesisyon na magstay para tulungan ng Pilipinas para mas maganda din. At ating kanilang dedikasyon magpapakita ng pagmamahal sa bayan at buhay pa rin hanggang ngayon. Sa totoo lang, na-admire ko din yung mga nag-stay dito. Kasi gusto nila i-improve yung bayan natin kahit gaano bilang isang mag-aaral ay malaki ang naging impact sa aking ng dulang ito. Napagtanto ko na ang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng mataas na sahod, pagtatrabaho at sa ibang bansa. Mahalaga rin ang ating mga prinsipyo. Siyempre, ang pamilya naman at ang bansa ang nagturo sa atin ng mga principles natin. At ang mga epekto sa ibang tao nagdi-differentiate. Naisip ko rin na darating ang panahon na kailangan ko rin gumawa ng mahalagang desisyon na parang pwede akong gusto ko sa buhay maging chemical engineer. Pero may ibang baka maisip ko punta sa ibang bansa para sa aking pera, pero hindi pa yun nagdarating pa rin. Maraming piliin kung mag-aaral magtatrabaho sa ibang lugar, ngunit gusto kong tandaan ang aral ng aking akdang ito. Bago gumawa ng desisyon, isipin hindi lamang ang sarili kung pati ang pamilya ang komunidad. Ang komunidad din, parang pamilya na din yun.
taong maaaring maapektuhan din kung wala ka. Maraming makaka-appreciate sa'yo pag wala ka na din. Sa tingin ko, ito ang dahilan kung bakit patuloy na ituloy ang kwento or dula na to dahil sa mag-aaral. Dahil mapapaisip ka talaga, worth it ba na kumuha ng pera para alisin yung bansa? At sa ngayon, bago matapos yung nais kong maiwan sa isang tanong, bago to matapos, nais kong bigyan ng tanong kayo. Para sa yung mga nakinig, kung kayo ay isang nasa kalagayan ni Dr. Fidel, ano kayo maiisip nyo at magagawa nyo? Ngunit, mahalaga ang pag-iisipin natin ang mga acting na mga desisyon na kanilang magiging epekto. Pero, sa ngayon, andito po nagtatapos ang aking podcast. Pero pag-isipan muna natin din yung answer natin sa sagot na yun until next time. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana ay mas naunawaan ninyo ang mensahe ng Makapaghintay ang Amerika at ang kalagayan ng pagmamahal sa pamilya. Panagutan at paglilingkod sa bayan, muli ako si Kyle G. Sabria hanggang sa susunod na episode at sana masagot din yon. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Peace! Pagbati sa inyong lahat, ako si John Corby Antony at ako ang magsisilbing host ninyo ngayon. Salamat po Zabiri sa napakagandang podcast na iyon. Ngayon, ako naman ang sasagot sa ilan sa inyong mga katanungan. Narito ang unang tanong. Kung titingnan natin ang naging desisyon ni Dr. Fidel Cortez, tama ba ito? Maaring sabihin, tama ito sa practical na aspeto dahil inuuna niya ang seguridad sa pananalapi at kaligtasan ng kanyang pamilya kaysa sa isang sistemang tiwali na hindi naman nagpapahalaga sa pagsisikap. Ngunit sa kabilang banda, kung titingnan sa pananaw ng pagmamahal sa bayan, masasabing mali ito dahil ang pag-alis ay nagkakait sa Pilipinas ng mga matalinong isipan na lubos na kailangan upang ayusin ang malalalim at sistemang mga problema. Ngayon, kung ako ang nasa kalagayan ni Dr. Fidel, ano kaya ang gagawin natin? Sa totoo lang, karamihan sa mga tao ay mag-iimpake at tatanggapin ang oportunidad sa Amerika upang makatakas lamang sa magulong kalagayang politikal at matiyak ang maayos na kinabukasan para sa kanilang mga anak. Napakahirap talikuran ang sariling bayan, ngunit sa huli ang responsibilidad na magbigay ng ligtas ng buhay para sa pamilya ay kadalasang mas matimbang kaysa sa pagnanais na matuloy na magtitiis sa isang sistemang sira. Kaya naman, ano ba talaga ang nais ipaunawa sa atin ng mayakda sa pamamagitan ng naging desisyon ni Fidel? Sa tingin mo, nais niyang ipakita na ang brain drain o pag-alis ng mga professional ay hindi lamang kawalan ng pagmamahal sa bayan. Isa itong malungkot na sintomas na isang gobyernong sira niya siyang nagtutulak sa mga pinakamahusay nitong mamayan na lisanin ang bansa. Sa pagkakita sa pag-alis ni Fidel, nagbibigay ang mga akda ng matining babala sa lipunan at sa mga pinunuin nito. Hindi ka makapagtatayo ng isang matatag na bansa kung hindi mo naman lang mabigyan ng makatarungan at marangal na pamumuhay ang iyong sariling mga mamayan. Kung susuriin ang pinakadiwa ng kwento, ano ang pangunahing tunggalian at paano ito nagtapos? Ito ay ang klasikong tunggalin na masakit din sa damdamin sa pagitan ng pagnanais ni Fidel na maglingkod
sa bayan at ng kanyang panggagailangan, mabigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya sa gitna ng talamak na korupsyon. Nagkaroon ng resolution ng sa wakas ay pinawanin niya ang mahirap sa desisyon lumipat sa Amerika. Pinili niyang mas mahalaga ang kinabukasan ng kanyang pamilya kaysa sa pagkapit sa isang panggarap para sa sistemang wala ng pag-asa. Bilang pagtatapos, ano ang mahalagang aral para sa mga estudyanteng nakikinig ngayon? Ang pinakamahalagang aral ay dapat laging mas matimbang ang integridad kaysa sa mga political na shortcut at kayamanan. Hinahamon ng kwentong ito ang mga mag-aaral ng critical na suriin ang mga issue tulad ng korupsyon upang makapag-isip sila kung paano bumuo ng isang bansa kung saan ang susunod na henerasyon ay hindi kailangan mapipilitang umalis para lamang mabuhay. Maraming salamat sa inyong lahat sa pakikinig sa podcast na ito. Sana ay mapakinggan ninyo ang aming susunod na episode. Hanggang sa muli, paalam sa inyong lahat.